isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga karotsers, no? So, at yun na nga mga karotsers, isang gaya na sabi natin, isang nakakalungkot na balita kasi yung kababayan natin ay pumanaw na. Siya po ay nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia, siya po ay na-assign sa Jeddah, no? So yun, condolence po galing po sa inyong kaibigan. Ako po ay nakikiramay sa pamilya, no, ng namatayan sa ating isang kababayan na OFW. So yun mga karotsers, ayon sa initial na investigasyon or information na ating nakita, siya po daw ay namatay dahil sa depresyon. So yun mga karotsers, nakakalungkot nga isipin kasi nga itong kababayan natin, umalis po siya ng Pilipinas June, month of June, no? 16 ba kaya? 16 ba yun? So correct me if I'm wrong. Tapos suddenly pumanaw po siya itong July lang po, no? 22. So yun na nga mga karotsers, grabe ako, nanlulumo talaga rin ako mga karotsers, no? Dahil sa pangyayari, no? Once again, ako po ay taos-pusong nakikiramay po sa pamilya, no? Nakalimutan ko po yung pangalan, pero kung gusto niyo pong makita yung buong istorya, pumunta po kayo sa YouTube. Ito po ay nagawa na po ng segment ng ating butihing senador, no? Senator Raffy Tulfo, no? Sa Raffy Tulfo in action. Yan, ito po ay may pamagat na mga karotsers, isang OFW sa Jeddah, no, namatay dahil sa depresyon. So ayun, may initial report na po sila, or may initial na po na investigation and information. Ayan, nakausap na po ni Sir Raffy Tulfo yung agency, yung counter agency dito sa Saudi Arabia, and sa ating napakabuting tagapangasiwa or tagapamahala ng which is si Sir Arnel Ignacio. So yun po, sila po yung mga ahensya ng gobyerno na madaling or malapitan sa panahon ng ganitong mga problema, no. Marami na po silang nagawa, napatunayan, although hindi pa naman natin alam, no, kung ano talaga yung cause of death ni kabayan, kasi nga initial pa lang yon. Gumawa pa sila ng investigation talaga. Inaalam pa po nila kung ano po talaga yung naging cause of death ng ating kababayan, no. So hindi ko lang po banggitin yung pangalan kasi alam niyo naman po na medyo masilan yung ganyang mga information, no. But ang sa atin lang dito, mga karotsers, mga kapatid, bilang isang OFW, no, na mag-8 years na rin dito sa Saudi Arabia, nakaranas din po ako ng depression, stress, anxiety, at yung homesick, no, na tinatawag. Lahat po ng OFW sa ibang bansa o sa buong mundo na nagtatrabaho, no, mararanasan po ang ganitong mga pangyayari. Pero sa tulong at habag ng Panginoon, alam nyo mga karotsers, isi-share ko lang talaga sa inyo at ipagdiinan ko sa inyo na ang sikreto ko lang po para mai-overcome yung lahat na gano'n ng mga problema. May problema pa sa pamilya, no, hindi natin maiiwasan yung araw-araw din na problema sa pamilya, no. Ngayon, kung hindi ka marunong mag-handle niyan, masisira talaga yung ulo mo. Pero ang sekreto po na may maipapayo ko at may isi-share ko sa inyo mga karotsers, na ating mga kapatid na manonood, na sumusubaybay din sa ating video, wag po kayong mag-antubiling tumawag sa atin, Panginoong Jesus sa taas. Iiyak nyo po, isurrender nyo yung nararamdaman yung bigat, no. Wag kayong mahiyang makipagniig sa Panginoon mga karotsers. Iiyak nyo po yan sa harap ng Panginoon. Kung may lugar kayo na pwedeng ibuhos lahat, pumunta kayo doon sa silid, no. Kung ano man yang pwede nyong puntahan, isang lugar or either basta safe kayo,
ilabas nyo po yan, iiyak nyo sa Panginoon para po tutulungan ka ng Diyos na ibsan kung ano man yung bigat na nararamdaman, kasama po ang pagdarasal, mga karotsers. Yan. Itong kababayan nating namatay, isa po itong kasambahay, no? So, ayan, once again, condolence po sa pamilya ni ma'am, no? Bayani po kayo, madam. Sana po mabigyang hustisya yung pagkamatay nyo, no, sa tulong po ng ating mga kinaukulan, no? At sana po mapabilis lang. Ito po ay aking hiling at ang ating hiling bilang isang OFW, mga karotsers, no? Sana po mapabilis yung investigasyon at nakakalungkot talaga, no, kasi pumunta yun si kababayan para sa pangarap ng kanyang pamilya. Siya po ay may asawa na, may mga anak na rin talaga to siguro. Nangarap para sa kinabukasan ng mga anak, pamilya. Umalis sa Pilipinas na pasahero, mabalik naman sa Pilipinas ngayong kargamento. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi po natin hawak ang ating buhay, mga karotsers. Diyos lang po ang nakakaalam sa lahat. Payo lang po natin. At huwag nating kunin yung sarili nating buhay, no? Kasi mahirap po. Alam ko po kung gaano kahirap ang dinanas ng ating kababayan, no? Hindi po talaga basta-basta maging isang OFW. Yung iba nakikita natin, porket may mga mahal sila sa buhay na OFW, kung makahingi, grabe, no? Kung gusto pa nga, urada eh. Hindi nila alam kung gaano kahirap dito sa ibang bansa magtrabaho, puyat, gutom, luha, pawis, dugo, sipon, lahat. Pag nagkasakit ka, wala, ikaw lang mag-isa, kagaya sa atin. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, hindi na trangkaso tayo, pero laban pa rin para sa pamilya. Ganon kahirap maging isang OFW. Akala nyo lang, porket nakikita nyo kami na maganda yung postura, maganda yung pananamit, pumupunta sa ganito ganyan, pansamantala lang po yan, mga karotsers, no? Mga kapatid, pansamantala lang yan. But behind that, sa likod ng lahat na iyan, dito meron din kaming kinikimkim na problema. Kung sa problema lang naman, sa pang individual na problema, meron at meron kami. Dagdagan pa ng minsan may problema sa pamilya, may nangyayari sa Pilipinas, no? Kaya hindi basta-basta po talaga. Yung iba dyan, kung makapagsalita, akala mo sino, pero sige lang, ganon talaga, parte ng buhay natin yan bilang isang OFW, mga karotsers. Yun nga lang, basta sa akin lang po, yung mga hiling ko lang din po, no, sa mga may mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa, wag lang po puro pera, mga kaibigan, mga kapatid, mga karotsers. Kumustahin nyo po rin yung pamilya niya, kung ano na yung sitwasyon niya. Ayan, kung nakakain ba siya ng maayos, nakatulog ba, ayan, ganito, ganyan. Napakalaking bagay po yan para sa amin, mga OFW, mga karotsers. Okay, mga karotsers, so once again, uulitin ko po, kung gusto nyo makita yung video na yan, may segment na po yan na pamagat doon sa Rafi Tulfo in Action, isang OFW nagtatrabaho sa Jeddah, namatay dahil sa depresyon. So paulit-ulit ko yung banggitin, yung depresyon, kailangan ng alalay, no? Kailangan ng tulong ng pamilya, kamag-anak, mga malalapit sa buhay, kaibigan. Ayan, simula ngayon, mga karotsers, no, ipagsiksikan ko talaga dito sa sa video, o sa Bisaya pa ako gining ipaabot sa tanan nga kumusta ha gyud ang inyong mga mahal sa kinabuhi diri sa abroad. Dili lang kay puro kwarta lang gyud, ha, kay maluoy in taon mo, no, maluoy mo sa inyong mga mahal sa kinabuhi. So atuaning abangan ang part 2, no? Kasi nga ito ay naidulog na sa OWA, sa DMW, kay Sir Arnel Ignacio. Credit po sa inyo, kay Sir Rafi Tulfo. Ayan. So maraming salamat, mga karotsers. Hopefully magkita-kita tayo sa susunod na update nito, sa bidyong ito.
Although malalaman nyo naman yan kasi nga may video naman si Sir Rafi, but as in